Congratulations, Kanoy! Balato ko! Balato ko! Balato ko! Chloe, anong mensahe mo? Ay, sorry, wag na, wag na raw. Kuno-question tuloy ng mga netizens kung talagang si Kaloy ba ang gusto nilang makita, makasama, o yung balato lang talaga yung dahilan kaya sila excited na makita ang ating Olympic champion. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayo updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Sa pagbabalik ng ating kampyon na si Carlos Yulo sa Pilipinas ay hindi talaga maiiwasan na siya ay pagkaguluhan ng mga kababayan nating Pilipino. At kasama na din dyan syempre yung kanyang pamilya, mga kaibigan, at yung mga kapitbahay. Siyempre, sino ba naman ang hindi magiging proud sa karangalang ibinigay niya sa ating bansa? Hindi lang kasi isang gintong medalya ang inuwi ni Kaloy sa Pilipinas, kung hindi dalawa. Kaya nga mga chika, maituturing siya ngayon na parte na ng history dahil siya lamang ang nag-iisang Pilipino na nakagawa niyan sa Olympics. Kaya naman ngayon mga chika ay excited na siyang makita ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay sa kanyang kinalakihang lugar sa Maynila. Dito nga sa isang interview na ginawa ng GMA sa mga ito, makikita natin mga chika yung kanilang mga reaksyon kung gaano sila ka-proud kay Kaloy. Panoorin natin ito mga kachika. Congratulations, Kanoy! Balato ko! Balato ko! Balato ko! Ay, gusto ko talaga siya mayakap. excited now na. Kaloy, magandang ang hangarin mo sa Pilipinas, nakuha mo yung gold. Sana itong pyesa dumating siya ngayon sa Barangay 7-Eleven. At ngayon mga kachika, marami sa mga netizens na nakapanood ng bidyong iyan ang medyo may pagkadismaya. Dahil nga sa isang lalaki mga kachika na sumigaw kaagad dyan ng balato. Kuno-question tuloy ng mga netizens kung talagang si Kaloy ba ang gusto nilang makita, makasama, o yung balato lang talaga yung dahilan kaya sila excited na makita ang ating Olympic champion. Ngayon para sa mga kapitbahay mga kachika na totoong si Kaloy yung gustong makita, yung gustong makasama, yung gustong i-congratulate personally, well, that's a good thing. Kasi yan naman talaga ang dapat. Pero doon sa mga nag-aabang mga kachika sa kanya dahil sa balato, gusto maambunan ng pera, mga kachika medyo mag-isip-isip naman tayo ano. First of all dapat 'di ba ang unang pasalamatan natin yung pagbibigay ni Carlos Yulo ng karangalan sa Pilipinas. Sunod mga kachika, yung pag-uwi niya ng safe, ng ligtas dito sa ating bansa. Yun mga kachika yung una nating pasasalamatan. Ngayon hindi na muna natin dapat isipin yung balato, yung makukuha nating pera, yung masasamsam natin sa kanya ng mga bigay-bigay. Mga chika, it's a bit unfair for him na yan kaagad yung iniisip natin sa kanya perke nga marami siyang nakuhang pera or mga rewards, incentives mula sa gobyerno at mga private sectors. Tignan muna natin yung side ni Kaloy na walang involvement ng pera. Kagaya ng naging performance niya sa Olympics, yung kanyang nararamdaman habang nandun siya at nakikipag-compete sa kanyang mga kalaban, at syempre yung pagiging part niya ng history ng Pilipinas na nag-iisang Pilipino na nakapagkamit ng 2 gintong medalya sa isang Olympic competition. Wag na muna natin titignan yung pera mga chika kasi iyan yung magiging dahilan lagi ng awayan, ng hindi pagkakaintindihan. For example, nag-aabang kayo ng balato, hindi siya magbigay, sasama kaagad yung loob nyo. Nag-aabang kayo ng paayuda, ng palibre, tapos hindi niya naman kayo abutan, magagalit kayo, ibabash nyo siya. Hindi ganun mga chika. Iba yung ibinigay na karangalan ni Kaloy sa atin. Yun yung 2 gold medal, yung karangalan. Yun mga kachika yung dapat ina-appreciate natin. Huwag na muna natin tignan yung kanyang mga rewards and incentives. In short mga kachika, ang abangan natin ay si Carlos Yulo mismo, yung ating kampyon, at hindi yung pera na meron siya ngayon. Samantala mga chika, sa kabila ng kaliwat ka ng pambabatikos kay Chloe San Jose, marami ang bumilib sa kanya sa ipinakita niyang attitude kagabi nang subukan siyang interviewin ng GMA7.
Ngayon mga chika, madalas binabash natin tong si Chloe San Jose dahil nga kinukuha niya daw lagi yung atensyon ng mga tao mula kay Carlos Yulo. Pero taliwas yan sa nangyari kagabi mga chika nang subukan siyang interviewin ng isang reporter mula sa GMA7. Pero tumanggi siya mga kachika na magpa-interview kasi nga nasa isip niya siguro that time moment yun ng kanyang boyfriend na si Kaloy Chloe, anong mensahe mo? Ay, sorry, wag na, Wag na raw. We respect that, mga kapuso. Kaya wala siyang kahit konting intensyon na kunin yung spotlight na iyon mula sa kanyang nobyo. Well, personally mga chika, I really commend her for doing this kasi meron siyang respeto Taliwas kasi yan dun sa mga sinasabi sa kanya sa social media na attention seeker daw, na laging nakapulupot kay Kaloy. Pero this time mga chika, na-appreciate ko yung ginawa niyang yan. Kasi dyan harap-harapan niyang sinoplak yung mga bashers niya na walang tigil ang ginagawang paninira sa kanya at sa relasyon niya sa kanyang boyfriend na si Carlos Yulo. And again mga kachika, may advice to all our fellow kababayans na sana wag muna natin tignan lahat ng rewards and incentives ni Kaloy sa ngayon. Tignan muna natin yung karangalan na ibinigay niya sa ating bansa. Tignan muna natin na nakauwi siya ng safe dito sa Pilipinas. Kasi mga chika, pag iniisip kaagad natin yung balato, magiging clouded na kaagad yung utak natin Madalas yan na lang muna yung magiging priority na dahilan natin para makapunta kay Kaloy, para makita si Kaloy. At kapag ganyan, malamang sa malamang, matatabunan na kaagad yung tunay na value ng kanyang pagkapanalo. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Yung kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.